Okay, so good afternoon again, Josh, no, and welcome to another session of organic chemistry. But this time we'll have a new chapter. It's called Stereochem. So wait lang, share ko muna ito. Ayan. Tapos, if I'm not mistaken, ang nakikita mo ay yung uh, ano no, yung Hindi po, full PowerPoint slide. lang po yung nakikita ko po. Yeah, not yet in the ano no. Okay, from beginning. Ayan. Yan po, percentage view na po. Okay. As in full screen ito, no? Set ko lang po. Okay. Tapos, magpipin. Okay, this topic is not new to you, no? Stereochemistry. Kasi, if I'm not mistaken, we had stereochemistry discussions sa ating inorganic chemistry. Anong chapter yon tingin mo? Or anong topic yon? Sa ano po? Sa coordinates po? Correct, coordination chemistry, no? So like Wala what po, I mali mentioned, pala no, po. yung inorganic compounds, if I'm nung nasabi ko sa iyo to last time, no, yung mga inorganic compounds, sila yung mga major concept talaga, no. I mean main concepts 'yon. Tapos nung nabuo na yung organic, because like what I mentioned, no, yung organic chemistry, it's quite a young branch ng chemistry. Compared dun sa inorganic, physical chemistry, tsaka sa analytical chemistry, no? Kasi almost sabay yan sila ni biochem na nag-prosper talaga, no? So mga latter years na. So yung mga concept ni inorganic chemistry ay hiniram lang din natin kay inorganic chemistry, no? So that's the reason why may stereochem ka din dito sa organic chem. However, yung stereochem dito sa organic chem, sa aking point of view, ay mas nag-prosper. Kumbaga, parang mas naging deepen siya, mas naging detalyado din because you can have a lot of instances when it comes to organic compounds. Parang, if you will notice kasi, dun sa inorganic chemistry, yung mga coordination compounds, Josh, no, mas limited yung shape mo doon. No, because they can form a network, no? Yung very large network. Parang sabihin natin, sir, 'di ba may mga network ka ng silicon, ng inorganic metals, no? Yes, they can form that, but it's much limited compared to the network that organic compounds can form. And that's the reason why stereochemistry depend, kumbaga, no, parang kung i-compare ko ito, mas marami na nga yung concepts ng stereochemistry for the organic compounds than inorganic compounds. That's the way I see it, no. So feeling ko naman makikita mo rin siya, Josh, no. Kung mas naging detalyado or mas nagkaroon siya ng mas maraming concepts, no, when it comes to stereochem. So let's proceed. Ano nga ba yung stereochemistry? By the way, Josh, do you have your mga models? Because later we can use this, I guess. Sige po. Nasa tabi mo lang ba siya? Yan. Nandun po, So, pero yeah. So by the way, what is stereochemistry pala muna, no? So stereochem is, ayan. Okay. Basically, this refers to the three-dimensional structure of a molecule. So, bakit nga ba may 3D structure yung mga molecules, no? So, like what I mentioned, no, parang kung gusto natin itong explain, Josh, yung mga living things and let's say matter around us, three-dimensional sila. So, kung three-dimensional sila, definitely yung molecules na bubuo sa kanila ay three-dimensional din, no? So, dapat ang mga molecules mo 3D din. So, as a consequence of stereochemistry, apparently, minor differences in 3D structure can result in vastly different properties. That is how important stereochem in organic compounds is, no? So same lang din naman sa inorganic chemistry, no? Pag nagbago ang stereochem, magbabago din yung property, no? So let's observe this by considering starch and cellulose, which are both composed of the same repeating unit. Josh, what is the repeating unit for starch and cellulose? I'm pretty sure you know this. yung ano po? What's the repeating unit for starch and cellulose? Sugar po. Huh? Some sugars po. There are both sugars or carbohydrates. But what's the repeating unit? These are polysaccharides, eh.
You know the term polysaccharides, of course, it's made up of monosaccharides. So what's the repeating unit or the monosaccharide for starch and cellulose? They are the same. Yes, Josh? Glucose ba po? Glucose. So same ang repeating unit nila. So ibig sabihin nito, Josh, same compound yung repeating unit, glucose, same din yung itsura, yung bonding, etc. No? So ang question kasi dito, paano natin i-arrange yung glucose? No? Kasi nga, polysaccharide siya. So marami kang glucose ngayon dyan. So this is the structure of glucose. No? So in cellulose, let me highlight yung glucose. So ito yung isang unit ni glucose. Ayan. Isang unit yan ni glucose, Josh. Tapos, pwede natin itong isama. Wait. So, mag-erase muna ako. Kasi, isasama ko na lang yung O dito. So, this one is 1 unit of glucose. Then, this is another unit of glucose. So, this is for cellulose. Cellulose yan. So, if you will notice, Josh, i-compare mo yung ring na to, yung cyclohexane ring na to, dito sa cyclohexane ring ni starch. Do they have the same orientation? Wag mo muna tignan yung highlighted na bonds, no? So, yun na lang muna. Ito, this one. Oop. Ayan. Compare mo silang apat. Same ba yan sila? Sige nga, same mo yung, compare mo yung apat na hinighlight kong, in-encircle kong molecules. Same ba yan sila? Wag muna yung bonds na naka-highlight yung apat lang muna. Same lang po yung ano na, yung unit nga po. Same yan lahat. Kasi isang compound yan. Glucose yan lahat, no? So, ngayon, what's the major difference between cellulose and starch, no? So, in cellulose, if you will notice here, yung oxygen na naka-bond, no? So, sa gitna. So, burahin ko lang ito. Yan. Ito. No? Yung oxygen na nasa pagitan ng dalawang glucose units mo in cellulose is naka-equatorial bond siya. No? Na it's taking the equatorial position. However, yung cellulose naman na nasa starch ay nag-eggshell. Ayun, no? So parang naka-bend siya, kumbaga, no? Unlike dito sa cellulose mo, naka-equatorial siya. So meron akong problem dito, pero anyway, ano din ito kay Smith ata ito na slide, no? So yes, Josh. Talagang ano po, sobrang sakit po ng tiyan ko. Hindi ko na talaga po kaya. Ay, sige. You pause muna the recording. Mga 5 minutes po, sila na po, sobrang sakit. Okay, you can now resume yun. Yan. Yan po. So, like what I mentioned, these are the structures of cellulose and starch, no? So, a while ago, I mentioned na lahat sila, or yung both na to, na polysaccharides, ay gawa kay glucose. So, clearly we can see that in this image, no? So, parang yung 4 units na yan, ay similar talaga sila. So, kasi lahat naman sila glucose. But if we will notice, the bonds connecting your glucose units, kasi ito yung, let's say, ito yung glucose unit 1 mo to, tapos glucose 2. So, yung bond na nagko-connect under cellulose ay equatorial position, taking the equatorial position. However, sa starch, Josh, no, yung glucose 1 connecting glucose 2, if you will notice, yung oxygen bond, kumbaga, no, ay naka-bent. So, or you have an axial position as well, no? So, ngayon, parang ano yung implication niyan, Josh, no? Sa properties ng dalawang polysaccharides na yan, ni cellulose and ni starch. That minor tweak, no? Imaginein mo, Josh, parang minor lang yan. Kung tutuusin, minor lang ang tweak dun sa bonds, no? Kasi positioning lang yan, isa three-dimensional arrangement lang nagkaiba, no? Equatorial si cellulose, axial si starch, no? Nagkaroon siya ng drastic effect, no? Ngayon, sino ang pwede nating digest? Starch or cellulose? Starch po. Starch. Kasi, parang bibigyan kita ng reason, ang starch kasi ay
mag-fit yung mismong bond niya, no? Yung bond connecting the glucose units, mag-fit yun dun sa enzyme na meron tayo. That's the reason why we can break it. Parang yung C-source natin, kumbaga, no, yung enzymes, yung C-source natin, swak siya dyan kay starch. However, yung C-source or enzymes na present sa atin, pag ginamit nyo na yung cellulose, hindi siya nag-fit doon. And that's the reason why cellulose cannot be digested. So, sino ang nakaka-digest lang sa cellulose, no? In fact, ang nakaka-digest sa cellulose ay sa animal kingdom, sino? Yung mga Papers lang. herbivores or kahit yung mga Pero grazers mo, no? hindi naman nila But, na nakadali-dalian po. correct, oo. Hindi talaga din nila nadadigest yung cellulose. Pero, Ano po, kailangan po ng kailangan po ng four stomachs po to break it down po. hindi, meron pa. Hindi pa yung mismong, hindi talaga yung mismong animal yung nakaka-digest dyan. Pero merong symbiosis or symbiotic relationship dun Yes. sa, if I'm not mistaken, protists ba yun? Or protists yata yung mga unicellular organisms na nakatira dun sa stomach ng mga grazers Opo. natin, natural fauna nila, no? So that they can break cellulose into glucose units, no? So, Not mga even ano yan, pwede mo yan, yung acid break it down. yep. So, one drastic change siya, no? So, another thing, Josh, magkaiba din yung arrangement nila. So, tingnan mo to ha, yung arrangement nila. So, yung arrangement, when I say arrangement, yung molecular network na. Let's say, di ba, duktong-duktong yan ng glucose kasi, Josh, eh, no? So, if you will have a chain of cellulose, magiging ganito siya. By the way, ang cellulose ay straight. Straight chain yan, Josh. Wala yung branching na nanggaganap. Walang branching na nagaganap dyan, Josh, ha? So, sa cellulose, you will have a mega network that will look like this. So, hindi ko thoroughly i-discuss sa'yo kasi sa biochem, dinidiscuss ito. No? Yan. Ganito ang itsura ni cellulose kapag naka-mega network na siya. No? So, you have this molecular network already. So, you'll have several chains. So, di ba, tuloy-tuloy lang yan. Sabi ko sa'yo, isang single chain lang yan. Eh. So, let's say, yan, mag-bend na siya, tapos ganyan. So, or nagpapatong-patong siya rather. So, yung mga cellular fiber mo, no? Yung cellulose fiber mo, magkapatong-patong yan. Nagkakaroon ng mga hydrogen bonding in between, making it a strong material as well, no? So, cellulose consists of an extensive 3D network held together by hydrogen bonds. So, very important ang hydrogen bonds when it comes to 3D, to organic molecules, no? So, kaya laging i-highlight ko na yan, Josh, yung mga interaction na yan na hydrogen bonding. Yung IMFA, very important yan, Josh, kasi the IMFA can easily explain the behavior and properties of materials, no? Samantalang sa starch, no, given na naka-eggshell ang starch mo, no, it will make your glucose chain na maging helical, no? So the starch polymer is composed of chains that wind into a helix. Aside from that, Joshua, ang starch ay merong branching. May branching siya dito. Unlike sa cellulose, di ba sabi ko sa yung cellulose, tuloy-tuloy lang siya, isang straight chain. Pero ang starch, pwede siya magkaroon ng branch. Ayan. Pwedeng ganyan siya. Okay? So, yung pagiging helix ng starch po. Again? Kasama ba po yan sa digestion, yung pagiging helix na po? Yeah, pwede rin naman. Kaso lang, kahit helical siya, no, in a sense, pwede pa rin natin siyang ma-access. No? Expose naman dyan yung mga bonds eh. Even though it's helical, yung mga bonds connecting your glucose units, it's exposed. No? By the way, alam mo ba ang tawag sa bonds na nagko-connect sa mga monosaccharides kapag polysaccharides? Anong tawag doon sa bond? Sa bond po? Kunwari, may monosaccharide ka, another monosaccharide, tapos magko-connect siya. What bond is that? Something. Peptide bond po. Yun. O hindi peptide bond yan, sa amino acids yan. Yung sa mga ano po?
Ayang monosaccharides yan eh. When you are connecting monosaccharides, Ano ba, ang yung bond isa na pa po, yon ay, wait lang po. again, Yung ano po na, yung aside from peptide, yung glycan, peptide bond ay para sa mga amino acids, yung connect amino acids. Pag parang mga monosaccharides naman, forming disaccharides and polysaccharides, ano, ang, glyco okay. something mo. Okay, ang bond naman doon, okay lang yan kasi hindi pa naman natin na-discuss. Ang tawag dyan ay glycosidic bonds. No? So, sa mga kunwari, dalawang glucose units na combined, so, glycosidic bond yung mabubuo mo ngayon. No? So, like what I mentioned, even though yung starch ay naka-helical form, exposed pa rin naman yung mga glycosidic bonds mo sa starch, making it accessible to our enzymes. No? So, mapuputol at mapuputol natin siya. So, they also have great differences in appearance and use. Kasi nga, magkaiba siya eh. So, since ito yung sinasabi ko sa'yo, ang starch kasi ay may dalawang form. Ang isang form ni starch ay amylose. Ito. Yan. So, ito yung nagpo-form ng helical structure, yung amylose mo. So, once you have your amylose broken down into glucose, pwede na natin siya ngayong kainin. That's the reason why ang starch ay edible. Nice. So, this is edible. So, it's easily present on grains. So, yung mga breads natin, rice, so wheat, lahat yan ay may starch, no? So, cassava, meron din yan. So, those are starch-rich food, no? So, even yung mga tubers natin, yung specialized root, tama ba, no? Specialized root kasi ang potato, if I'm not mistaken, eh. Yung prutas na, yeah. So, specialized root yung mga yan, they are able to store starch, no? So, starch-rich din yung mga yan. So, however, edible si starch, no? Samantalang yung isa, si cellulose, ito yung straight chain niya na structure, no? If you break it down to glucose, pwede pa rin naman siya ma-breakdown kasi nga, like what I mentioned, no, may mga animals or cells na living organisms capable of breaking down cellulose. Hindi nga lang ang human beings, no? So, or in general, animals. So, glucose pa rin naman ang repeating unit niyan. However, hindi natin siya nakakain, kaya ang ginagawa natin, ito. By the way, ang cellulose is almost 99% sa cotton. So, yung bulak itself, bulak is 99% cellulose, no? So, So, from cellulose, we can use it as a fabric or textile, no? pwede ba mag-extract ng pure cellulose from cotton? Yes, so actually, pure cellulose na siya, minsan nga hindi na ina-extract yan. As in, siya na yung mismo. Na pa yung mismong reactant kung ano kailangan Siya na mismo, yung cellulose mo. Siyempre, given that na ano na siya, mataas ang purity in cellulose dun sa specific cotton plant, no? So, kasi nga, iba-ibang species, iba-iba din yung characteristics ng cellulose nila. Okay? But generally, cotton plant ay, ano yan, almost pure cellulose. So, you can search it up. Verify ko lang, no? I'm quite sure na ano yan. Pure cellulose. %90, no? So, yan. Or above 90, alam ko nga, above 90 yan. So, above 90% ng cotton ay pure cellulose. Ganun siya taas yung cellulose content niya. Okay? But Joshua, cellulose is not limited to cotton plant. Virtually lahat ng plants ay may cellulose. Bakit? Kasi meron silang saan kaya nakikita ang cellulose pa? Sa mga leaves po. Sa leaves, actually, onti yan sa leaves eh. Sa trunk, sa bark, yung mga makakapal, sa stem, yung mga nagpapaano ng strength, no? Marami ka ding cellulose doon. But each plant cell ay merong cellulose. Kasi lahat ng plant cell ay
my cell wall. Your cell wall is made up Cellulose. of cellulose. Yes, cellulose. Gawa sa cellulose ang cell wall mo. So, let's now, dahil tayo ay that's a good introduction, no, for stereochemistry. So, parang dito pa lang, Josh, no, nakita na natin a minor tweak dun sa 3D arrangement natin can lead to drastic changes, no? Like what I mentioned, sobrang magbabago siya. Kitang-kita natin yan sa starch and sa cellulose. Ngayon, ang stereochemistry, mas maintindihan natin siya if we will understand better the concept of isomers. So, ano pala muna ang isomers? Review tayo, no? So, you know this already. I'll just read this. Isomers are different compounds with the same molecular formula. Give me an isomer, Josh, inorganic. Isomer pa na inorganic. Isopropyl, saka propyl mo. Or inorganic nga eh. Organic ba yan? Different compounds, same molecular formula. Mga octane po. Octane, ay hindi. Organic din pala yan. Organic pa rin yun. Ano ba yung hindi organic? Yung mga, mga complex. Ay, yes. Yes, yung mga coordination compounds natin, no? Usually, kunwari, meron kang square planar na coordination compound, naging tetrahedral, isomer kagad yan sila, no? So, technically, isomer sila, pero ayun nga, stereoisomers na yun kasi nga, same din yung mga arrangement, no? But if you will have formula, basta, ang condition mo lang dito, pag isomers, same ang molecular formula nila. Kapag same ang molecular formula, what is the consequence of that? Dapat same din yung mga Same din ang molecular weight. Good. So it means same molecular weight din sila. So ang susunod, we can divide the isomers into two major classes. We have constitutional isomers and stereoisomers. Let's start first with constitutional isomers. So under constitutional isomers, please remember this, no? So ito yung definition nila, Josh. Pag constitutional isomers or structural isomers, they have the same molecular formula and same molecular weight, but they have different IUPAC names kapag organic, no? Or organic, organic constitutional isomers. So they have the same or might be different functional groups. They have different physical properties and they have different chemical properties. So parang kung ako yung pagbabasehan nito, Josh, very distinct talaga, magkaibang compound ang constitutional isomers, no? So parang maliit ang similarity nila, no? So can you give me an organic compound na constitutional or structural isomer? Yung sabi mo kanina. Yung mga yung mga, di lang pala yan, yung mga let's say po yung ketone tsaka aldehyde. Yes, ayan yun. So, different functional groups yan. So, kapag same ang molecular, same carbon chain sila, no? Same number of carbon chain, aldehydes and ketones. So kung nakuha niya po pala yung molecular weight, you can just assume na yun na po kung meron siyang ma-isomer. Oo naman. So, aldehydes and ketones can form constitutional isomers or structural isomers. Meron pa yung same formula din. Same functional group naman. Kasi tama yan eh. Kapag same carbon chain, same number of carbon chain siya, aldehydes and ketones, they are structural isomers. Paano kapag same functional group? So isip ka na same functional group. Alcohol. So yun na kagad, alcohol. So we have isopropyl alcohol at saka propyl alcohol. Propanol. No? So propanol and isopropanol, those are same ang functional group OH pero magkaiba sila ng mga attachment and all, constitutional isomer yan sila. They will also have different physical and chemical properties. So, ayan, tapos na tayo sa constitutional isomers, no? Let's now go to stereoisomers. No, ito yung I want to highlight this pala, no? So let's say sa constitutional isomer, drawing pala ako, let's say propanol. For propanol, can you give me, Josh, the condensed formula?
for propanol? CH Sulat is mo na lang. 2OH po. O kaya i-line structure mo. Okay, that's propanol. 1, 2, 3. Isopropyl alcohol or isopropanol? Okay, very good. Ayan. So, I have a question. Same ba yung attachment ng functional group mo dyan? Yung main functional group mo? Okay, so constitutional isomer agad yan. No, kahit magka-same ang formula nila and molecular weight, different attachment of atoms, no? So, constitutional isomer kagad yan sila. Sige nga, another challenge sa'yo, Josh. Sino ang mas mataas ang boiling point? Propanol or isopropanol? Mm, mas mataas po yung boiling point na isopropyl. Why? Hindi, nung propanol po kasi mas mahaba. Why? Wait na ba? Nasa surface area po yan eh. I-ano ko pong... Oh, correct. O kaya yung hindi. Wag mo na lang din, nasa IMFA yan. Mabo, so yung sa propanol, mas maliit siya, mas compact. So, mas maraming IMF. So, baka mas mataas yung boiling point niya. Nino, ni isopropanol? Yun na po. Baka isopropanol po kasi mas Ayan, balls. sinesearch ko na yung ano. Yung ano po, 82.5 ang isopropyl alcohol. yung ano po, neopentane, mas ano po na, mas mababa yung ano na po, yung boiling point. Kasi mas ganun, mas ball siya eh. Mas less surface, less touching. Pero Oh. yung Ang propanol, isopropanol, 'di ba nasabi ko na ano nga yung sinabi kong for boiling point? 86.5? 82 po. Mga Ah, 82.5. hindi, sorry. Na-search ko na siya kanina eh. 82.5 pala, sorry. 82.5. So, eto na yung sagot talaga, no? Ayan. Ang isopropanol mo ay 82.5. Actually, you can easily predict that, no? Naturo ko na sa'yo yung rules dyan. So nga lang, Tapos, etong propanol ay, according sa isang source, 97.2, almost 100. yun No? nga. Mas ano po kasi, mas ball. Bakit? Yeah, bakit mas mataas ang propanol? Less surfaces touching po yung sphere. Kasi yung very long ellipse po, mas maraming surfaces touching. Very good, no? So, mas stronger kasi ang IMFA ni propanol kasi naka-straight chain siya, no? Dahil straight chain siya, so elliptical yung shape niya, no? So, mas mataas yung surface area niya. Mas mataas sa surface area, more interaction ang possible. So, therefore, mas stronger yung IMFA mo, leading to a higher boiling point. Unlike dun sa isopropanol mo, dahil yung OH mo ay nasa second carbon, it will make your structure compact, more compact. So therefore, mas onte ang surface area. Lesser surface area means lesser IMFA. So mas mababa ngayon yung boiling point niya. Ganun yung concept, no, kapag mga physical properties yan. So of course, definitely they will have different chemical properties. Sa reaction pa lang, magkaiba na yan. Mas reactive kaya, sino kaya mas reactive, Josh? Propanol or isopropanol? Tingin mo? Siguro ano po, propanol. Bakit kaya? Tingin mo? Yun nga po, sa surface area din po. Mhm. Ayun. So anyway, iiwan ko yung tanong muna, no? Sasagutin natin yan sa next chapter. Ang next chapter kasi nito ay reactions, organic reactions, no? So but that's correct. Propanol ang mas reactive kaysa sa isopropanol. Ano pala po, No? pwede ba po mag-iba yung kulay? Ano, Ng ibang, ano? kung ano po, kung pwede ba pong kung iso something alcohol or iso something other, pwede ba pong mag-iba ng kulay? Again? Meron ba pong, Isopropanol? Kung mer meron bang constitutional isomers na magkaibang kulay? na pareho po yung functional groups? Kunwari, let's say, um, uh, decanol, tapos biglang branch mga alcohol.
Pwede Opo. magkaiba ng kulay. Feeling ko meron. Baka hindi technically color, baka hue or yung pinaka-shade niya, no? So, pwedeng magkaiba. So, that's a good question na. Pero majority kasi ng mga nami-meet ko so far na compounds ay kung ano yung itsura nila, yun din naman, yung same. Pero definitely, we're talking about constitutional isomers pa lang, Josh eh. May mga constitutional isomers na magkaiba talaga sila kahit ng state pa lang. Liquid yung isa, pero solid naman yung isa. 'Di ba? So, let's say, yung 10 above kasi na, ano nga ito? 10 above na alkane, 'di ba? Solid na yon. Usually, magsa-solidify yan eh. So, undecane, dodecane, ganyan. So, pwede na sila mag-solid form. Pero, paano kung makaisip ka ng constitutional isomer noon? So, same formula lang naman. Yun lang naman yung target mo eh. C12H24, no? So, gawa ka ng C12H24 na condense, no? Or compact yung structure niya. Might be, hindi yun solid. Baka maging liquid form yun, no? So, state pa lang, magkaiba na sila. Definitely, I'm assuming baka meron. Yung constitutional isomer sila, pero magkaibang color. Saka alam ko po yung mga pag tumataas po, yung pentane, very liquid. Tapos paano po siya, pa-viscous po hanggang dodecane po. Oily na po na oily. Yes, oo, correct. Mm-mm. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, magiging, yun yung sinasabi ko pala. So, ibig sabihin, pag dodecane, it's still a viscous liquid, no? Pero, pag nakaisip ka ng constitutional isomer niya, sabi ko nga sa'yo, targetin mo lang naman, same formula pa rin, C12H24, no? Mas nagiging less viscous siya, no? Yeah. Next, let's now proceed to stereoisomers. So, isang example niyan ay ito. Ayan. Anong ang pangalan nito, Josh? Alkane lang muna tayo, ha? Anong name? One, May two, metal pa dyan. opo, Sa kabila. one metal, Ito na lang yan. 1, 2 metal pentane. Uy, mali! Oh, ay, 1, 2 metal cyclopentane mo. Mali! Ah? Oh no. Anong mali dun sa naming mo? Sige. Ayan, na-stuck kasi tayo sa Anakem. Yan, na-stuck din yung naming. Uy, may mali ka doon. Anong name yan? Sige. Ilan ang metal mo? Yun yung clue mo doon, Josh. Ilan yung metal groups mo? Dalawa po. Dalawa. So, dapat it 1, should 2 be mentioned in the dimethyl, name. 1, 2 Very dimethyl good. 1,2-dimethyl cyclopentane. That's the, that's the IUPAC name. So, ngayon, ang problem natin dito ngayon, Josh, may tanong ako. Nasaan yung metal groups? Above the ring or below the ring? Saan? Nasaan po yung mga metal groups? Oo. Kasi, di ba may ring ka? Planar, halos planar yung cyclopentane. Kunwari yan. Nasaan siya? Above the ring or below the ring? Above the ring yung isa, below the ring yung isa po. Okay, pwede yun, no? So, we can have above the ring, then below the ring. Eh, pwede din bang dalawa sila ay either above the ring or below the ring? Pwede din ba yun, Josh? Yan. Yes, Josh, pwede. Let's say, gagawin kong dalawang below the ring. Ang gagawin mo lang naman, if flip mo lang yung ring na yan, parehas din silang above the ring. Right? Can we have that orientation? Or conformation? Pwede din ba yan? Pwede din ba yan yung dalawang below the ring? So like what I mentioned na i-flip mo lang yan, magiging above the ring na sila parehas. Can we have that orientation also? Opo. Yes or no? Opo. Okay, yes. Meron yan, no? So, ngayon,
if you will notice, same sila parehas ng pangalan, 1,2-dimethyl-cyclopentane. How can we differentiate them? Doon papasok yung stereoisomerism, no? Or stereoisomers. So these two are called stereoisomers. Stereoisomers, please take note nyo siya, i-highlight ko to. Similar ang attachment of atoms sila. Same molecular weight, same molecular formula, but same attachment of atoms but different orientation in space. So nagkataon, nagkaiba lang sila ng orientation sa space, no? If you will notice here, sa una natin, isang metal group ay oriented above the ring, isang metal group are oriented below the ring. While the other one, the two metal groups are incongruence, no? It's either below the ring sila parehas or above the ring sila parehas, no? So, orientation in space lang yung pinagkaiba nila. So, may tanong ako, Josh, magkaibang compounds ba yan? Yes or no? Kasi orientation in space lang pala pinagkaiba nila eh. Are they different compounds? Yes or no? Or in a general question, ang stereoisomers ba ay mga different compounds? O same compound lang sila tapos different orientation in space? Same compound yata ba? Mali. Ang tamang sagot ay ang stereoisomers ay different compounds. Ganon ka diverse ang mga organic compounds. Kaya nga sabi ko sa iyo walang tatalo sa bilang ng mga organic compounds. Kasi imaginein mo yung positioning pa lang, constitutional isomers, ang dami na ng possible ways, di ba? Paano pa pag orientation in space? Magkaiba lang sila ng orientation in space, magkaibang compound na yun. Yun yung sinasabi ko sa iyo, yung hina-highlight ko sa starch and cellulose, di ba? Same lang din naman yun ng glucose, pero magkaiba lang sila ng orientation in space. Nagkaiba sila, drastic ang nangyari, no? Drastic changes can be observed. So stereoisomers are different compounds. Pakitandaan yan, Josh, ha? So even though they have same molecular formula, same molecular weight, and same attachment of atoms, no? They will be different compounds kasi magkaiba ang orientation in space leading to different properties. So they have identical IUPAC names, no? Yun yung nasabi ko kanina, 1,2-dimethyl-cyclopentane. Yun nga lang, pwede na tayong magdagdag ng cis or trans, no? So, stereoisomers also always have the same functional groups. So, yung sa una, Josh, no, matatanggal na dito ang mga hindi stereoisomers, Josh, yung mga compounds na aldehyde and ketone, tapos same molecular formula and same molecular weight. Hindi sila stereoisomers. Hanggang doon lang sila. Constitutional isomers. Because stereoisomers always have the same functional groups. Like what I mentioned, dapat the same ang attachment of atoms. Ngayon, saan sila nagkaiba? Orientation in... Okay, so like what I mentioned, no, the stereoisomers, nagkaiba lang sila ng configuration. So ngayon, lilinawin na natin tong term, no, technical definition ni configuration. When you say configuration, Josh, that is three-dimensional arrangement, no? So in a general sense naman siya sa chemistry across chemistry branches. When I say configuration, we refer that to the three-dimensional arrangement of molecules. So yeah, kahit individual molecule siya or even yung network, no? So let's say polysaccharide configuration siya. So it means we're dealing with the three-dimensional arrangement of that molecule, no? Or network. Let's say polysaccharide man siya or a polypeptide. So may configuration din sila. So saktong-sakto ang aking example kanina, no? We can differentiate constitutional isomers and stereoisomers by looking at these examples, no? So let's say you have the C6H14. Josh, what is the name of C6H14 na straight chain lang? Hexane mo. Unbranched, no? So hexane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So this is hexane, no? Ang formula ni hexane ay C6H14. But hexane can also have constitutional isomers like
2-methylpentane and 3-methylpentane. Do they have the same attachment of atoms here? Yan, yung mga yan, si hexane, 2-methylpentane, tsaka 3-methylpentane. Do they have the same array, attachment of atoms? Yes, Josh? Meron ba silang same attachment of atoms? No. Definitely no, no? So kasi nga, yung isa sa pentane 2 at carbon 2 ang methyl group mo. Sa pentane na isa, carbon 3 naman siya. Sa hexane mo, wala. Straight chain lang siya. No? Constitutional isomers yan. Kasi even though they have different attachment of atoms, they have the same molecular formula and molecular weight. Constitutional isomers. Next, stereoisomers. So like what we mentioned, no, yung 1,2-dimethylcyclopentane, parehas silang C7H14. So papasa na yan as isomer and constitutional isomer. However, mayroon pa siyang similarity, no? Same attachment of atom sila. So ngayon, nagkataon yung configuration or conformation ng mga metal groups mo dun sa ring, no? Ay pwedeng same side, let's say cis, no? Pwedeng, eto, let's say sa cis dito, dalawang above the ring yan, no? Yung two metal groups are above the ring. Pero like what I mentioned, kapag ni-ring flip mo yan or binaliktad mo just yung mismong ating formula, you can now have uh, uh, the the same, no? So cis pa rin naman yun, no? Kapag oriented downwards yung mga metal groups. Next, let's have the trans, no? Sa trans naman, yung isang metal group ay above the ring, isa ay below the ring. So stereoisomers yung mga yan. Let's proceed. So, ngayon, may classifications din kasi yung mga stereoisomers. To better understand them, let's define first the superimposable mirror images. Ayan yung diniscuss na natin last time sa organic chemistry tuloy. Sa inorganic chemistry, no? So, ayan, okay. So, ngayon, ano ba ang meron sa superimposable or non-superimposable mirror images? So, although everything has a mirror images may not be superimposable. So, take note nyo siya, lahat ng molecules ay merong mirror image. Okay? Yun nga lang, may mga mirror images or may compounds tayo na non-superimposable sila or may not be superimposable. So, a classical example nito, yung kamay natin, no? Yan. So, to superimpose means to align all parts of two objects. So, some molecules are like hands, no? So, left and right hands are mirror images, but they are not identical. So, they are non-superimposable. Okay? So, yun yung term natin, Joshua. When you say superimposable, yun yung kaya mong ipagpatong lahat and then you'll have the same arrangement pa rin, no? So, ngayon, we can apply that so parang left hand and right hand natin, mirror images sila pero non-superimposable sila. So, we can apply that to molecules, no? A molecule or an object that is not superimposable on its mirror image is said to be chiral. The term ano 'di ba sounds familiar. Na-discuss na natin ito eh. Anong topic ito? Chirality, no? So, ulit Josh paano daw kapag ang mga molecules ay hindi sila superimposable sa isa't isa? Anong tawag natin sa molecule na 'yon? Ano po na? Chiral? Chiral molecule. Okay, paano kapag superimposable sila? Paano kapag superimposable sila? Yung mga molecules mo ay superimposable. So, anong tawag naman doon sa molecule na 'yon? So, anong molecule 'yon? Kapag nag-mirror image yung molecule, yung mirror images ay superimposable. So, kasi may chiral ka, meron ka ring? Yes, Josh? Non-chiral po, chiral. Chiral, yun yung term. So, pwede rin namang non-chiral molecules, pero mas used no yung term na achiral molecules. So, achiral molecules ay superimposable. Isang example, classic example ng achiral molecule, water. Gawan mo nga ng mirror images, Josh, yung water. Yan, dyan.
Ay, hindi pala na-on. Mhm. Ayan. So we can clearly see here that we can clearly see here that yung mirror images ay superimposable. Kasi kapag pinatong mo lang yung left hand image at right hand image ni water molecules, the same sila. So ang water is an achiral molecule. So H2O is achiral. So wala tayong problem dyan. Yan. Kasi superimposable ang mirror images nila. So ayan, katulad lang nito, no? Other molecules are like socks, like yung water, no? So two socks from a pair are mirror images that are superimposable. So a sock and its mirror image are identical. So kapag ganun Diyos siya, ibig sabihin same molecules yan. Same molecule lang yung dalawang yun, no? So a molecular object that is superimposable on its mirror image is said to be a chiral. So ayan, nabigay na natin yung water as an example ng a chiral molecule, no? Pero let's now try this CH2BRCl. Kasi baka kasi ang kailangan natin dito ma-take note, paano mo malalamang chiral or achiral ang isang carbon, no? So, if you will notice here, anong name nito, Josh? Hindi pa pala tayo nag-alkyl halide, no? Bromochloromethane, no? So, let's say bromochloromethane. Kasi hindi naman doon Kapag minirror mo siya, sa unang tingin ay hindi superimposable yung mirror image niya. Pero pwede mo kasi siyang i-rotate, no? Kapag ni-rotate mo, darating yung punto na mag-a-align yung mga atom. So CH2BRCl is still a chiral, no? However, punta na ngayon tayo sa next, no? Let's have a molecule A, no? So actually hindi siya molecule A, may pangalan to, bromochlorofluoromethane, no? So its mirror image is this one, no? No matter how you rotate A and B, all the atoms will never align. So thus, bromochlorofluoromethane is a chiral molecule. So these atoms don't align. So A and B are stereoisomers. So stereoisomers po ang tawag dito. Ngayon, Josh, ito yung term ha. Kapag ang stereoisomers ay mga mirror images na non-superimposable, ang term natin dyan ay enantiomers. Pakidefine nga ulit, Josh, yung enantiomers. Enantiomers are what? Stereoisomers na... Ano yung enantiomers, Josh? mga ano po na, pag enantiomer yung Stereoisomers sila na... discuss ko lang kung saan yung... Non-superimposable. Yung mga mirror images. Take note of that ha. Enantiomers are molecules whose mirror images are non-superimposable. Like CH-BrClF, no? So si bromochlorofluoromethane ay isang chiral molecule. At the same time, yung mirror images niya ay enantiomers nila. So enantiomers yung mga yun, no? So pair yan lagi. So pair lagi ang enantiomers. So ngayon, ito yung shortcut. Kailan ka naging enantiomer, Josh? Or kailan naging stereoisomer or hindi naging non-superimposable yung molecule? Anong masasabi mo dun sa carbon? Tignan mo yung carbon ni bromochlorofluorocarbon. What can you say about the carbon of CH-BrClF? Yes, Josh? Ano masasabi mo sa carbon niya? Nakaano po, pareho lang po. It's in the same position. Yeah, in the same position. Pero, yung mga bonds na nakakonect sa kanya, iba po. What can you say about the atoms bonded to it? They're not connected. They're not the same po. They're not the same. Yun yung clue mo. Magiging chiral carbon ka kapag yung apat na bonds, no? And take note, apat, Josh. So, matik dito, ang mga double bonds and triple bonds, they cannot attain the stereogenic
carbon, no? Yung mga carbon na naka-multiple bonds, they will never be stereogenic centers. Okay? So, hindi sila stereogenic center unless may babaguhin tayo sa mga shape, no? Meron, ano yan, may mga exemption yan eh. So, yeah, yun yung pinaka-ano natin clue dito, no? So, kapag ang carbon ay apat na different groups, magiging chiral center siya. Or ang tawag natin doon dyan, Josh, ay stereogenic center. So, or another term dito, stereocenter. Malalapat ako. Ayan. Stereo center. Joshua, ang other term for stereogenic center is stereogenic carbon, chiral carbon. Para-parehasan sila. Kaya kapag ang tanong ay, look for the different stereogenic centers or look for the different stereocenters, look for chiral carbons, look for stereogenic carbons, pare-parehasan ng meaning. Now, kailangan mo silang i-identify. Usually, pag nag-identify tayo, Josh, kunwari lalo na malalaki na yung mga molecules mo, no? Paano mo nalalaman or paano mo ina-identify na stereogenic carbon siya? Usually, nilalagyan natin siya ng asterisk. So, kapag may asterisk yung carbon, Josh, ano ito? By observation ko din, no? Kunwari, mga journals or books, kapag may asterisk yung carbon na yun, ibig sabihin nun, stereocenter siya or stereogenic carbon siya, no? So, chiral carbon siya. Then, i-double check mo na lang kung yun nga yung nire-refer ng asterisk, no? Check mo yung mga bonds connecting that carbon, no? So, kapag yung apat ay iba-iba, malamang sa malamang, stereoisomerism, yung meaning ng asterisk. Okay? So, let's proceed sa next slide. Yan. So, in general, a molecule with no stereogenic centers will not be chiral. So, ngayon, ang shortcut dito, Josh, no? Maghahanap ka sa molecule na yon, maghahanap ka ng chiral center. Kapag walang chiral center or stereogenic center or stereocenter dun sa molecule, achiral kagad yung molecule. Okay? Kahit gaano pa yung kalaki. So, next. With one stereogenic center, a molecule will always be chiral. That's another point. Then with two or more stereogenic centers, a molecule may or may not be chiral. That is a good highlight, no? Kasi sa end ng chapter na to, may makikita tayo, Josh, na may molecules pala na may mga stereocenter sila. Pero, achiral pa rin. Ang weird, no? Kasi sinabi natin, in general, a molecule na may stereogenic center ay magiging chiral. Pero kapag meron ka ng maraming stereogenic centers, yung molecule natin, pwede pa siyang most of the time, chiral yun. Pero may mga instances nagiging achiral siya kahit may stereocenter ka pa. Okay? So, ngayon, bakit ka nagkakaroon ng chirality? Kumbaga, no? So, yun yung question natin dyan. So, ngayon, a plane of symmetry is present kasi. So, dun mo malalaman kung chiral or achiral siya. So, let's say, a plane of symmetry, how do we define this? A plane of symmetry is an imaginary mirror plane that cuts the molecule in half. So that one half of the molecule is a reflection of the other half. Kapag may plane of symmetry ka, Josh, kahit may chiral center ka, magiging achiral yun. Ulit, Josh, yun yung clue mo dito sa dulo. Kasi ito parang ang ano kasi nito, ang ironic nung last statement natin eh. With two or more stereogenic centers, parang isipin natin, oh, okay, chiral ang molecule. No, a molecule may or may not be achiral. Dahil kapag may plane of symmetry ka, even though you have stereocenters, that molecule can be said to be achiral. So, ano ba yung plane of symmetry? Ngayon, ang plane of symmetry, Josh, hahanapin mo yung lahat ng angulo, no? Or angles na pwede mong hatiin yung molecule. Kapag nagkaroon siya ng similarity sa both sides, ibig sabihin nun, may plane of symmetry yon. So, example na lang dito, ito very basic example ito eh. Yung CH2BRCl, yung bromochloromethane, may plane of symmetry siya kasi kapag hinati mo yung molecule sa gitna, you can still find it
as the same, no? So identical halves ngayon yan. So bromochloromethane is achiral. However, wala kang plane of symmetry kay bromochlorofluoromethane. Kahit saang anggulo mo pa yan hatiin, no? Kahit anong angle yung gawin mo diyan, wala kang plane of symmetry diyan, Josh. Okay? So achiral molecules usually contain a plane of symmetry but chiral molecules do not. Joshua, ito kasi yung gusto kong ipunto dyan. Ang punto dito, having chiral centers or chiral carbons doesn't necessarily equate to being an achiral molecule. No? Hindi matik yun na, ay, yung molecule ko ay may stereocenter. Chiral molecule ito. Hindi. Yung chirality refers to the molecule. Pero yung stereogenic refers to the carbon. No? So, kunwari, pag stereogenic carbon, you're only looking for the carbon itself na may 4 na different groups. Pero pag sinabi kong chirality ng molecule, chirality, molecule yung titignan mo, overall siya. So, you need to look out for plane of symmetry. Kasi baka magkaroon dito, Joshua, maraming nalilito dyan na estudyante. Sabi niya, sir, may chiral center po ito, may chiral carbon siya. Bakit naging achiral siya? Kasi yung chirality refers to the molecule itself, no? So, kailangan mo ding tignan yung plane of symmetry, presence of plane of symmetry. Kasi kapag may plane of symmetry ka, malamang sa malamang yung molecule mo ay achiral. Okay? So, huwag ka mag-alala. Meron tayong examples yan sa end ng chapter na may mga stereocenter pero hindi Wala sila po. chiral. What? So kung parang opposing alam ko, parang Yes, yun yung sinasabi ko kanina dito. Ito Yan yung third statement. Sabi ko nga medyo ironic yan, no? Meron kang 2 or more stereogenic centers pero yung molecule mo ay achiral siya, no? So but most of the time, sabi ko nga lagi, ina-highlight ko, most of the time kapag may stereogenic center ka, malaki na yung chance kagad na maging chiral ka. Pero it doesn't guarantee na chiral kagad ang molecule because you need to look out for plane of symmetry. Pag may plane of symmetry yung molecule, malaki yung chance naman na achiral yun or generally achiral siya. Basta may plane of symmetry. Okay? So, achiral molecules usually contain a plane of symmetry but chiral molecules do not. So, let's summarize no for the first half ng ating chapter. So, summary of chirality. Everything has a mirror image. Ngayon, ang mirror images, Josh, ano ang pwedeng mangyari sa kanila? Either maging, sige nga, summarize natin, Josh. Sige, yung mirror images mo, Josh. Anong pwedeng mangyari sa kanila? Either maging, ano? Either ano Josh? po, either superimposable or not. Very good. Paano kapag non-superimposable ang mirror images? Hindi na po sila chiral. Ay, chiral. Non-superimposable nga eh. Yung superimposable, hindi. So kapag non-superimposable ang mirror images, anong tawag sa molecule na yon? Anong term natin sa chirality ng molecule? Yung Chiral or achiral? Chiral mo. Chiral siya. Anong tawag mo dun sa pair ng mirror images na yon na non-superimposable? Enantiomers. Very good. No? So yun yung term natin. No? So chiral siya, tapos enantiomer siya. Kapag ang molecule naman ay may mirror images na superimposable, achiral ngayon yung molecule na yun. No? So, ang tawag natin sa mga molecules na yun, kung naring mirror images na superimposable, same molecule lang sila. Iisang molecule lang yun. So, if the images are non-superimposable, they are chiral and do not contain a plane of symmetry. Pero kapag superimposable, they are achiral and will contain a plane of symmetry. Ito ulit yung ano natin ha. Ayan. Balik. Yan. The terms stereogenic center and chiral molecules, they are related but they are distinct. Like what I mentioned ha, yung stereogenicity refers to the carbon lang. Hindi mo pwedeng i-refer yung stereogenic yung molecule. Mali yun. Chirality of molecules yun. Yun yung term mo. Okay? So, ang stereogenicity, nagre-refer lang kay carbon. Dun sa mga centers mo. Stereocenter, stereogenic carbon,
minsan nga may mga gumagamit chiral carbon, okay lang din yun. Stereocenter din yung nagre-refer doon. Okay? They are related but distinct. So a chiral molecule must have one or more stereogenic centers. But hindi necessarily mean na kapag meron kang stereogenic center, chiral ka kagad automatic. Kasi meron pong mga compounds na meron silang stereogenic center or stereocenter pero achiral sila. Bakit, Josh? Yung dalawa po magka-opposing kung na chiral centers. So, meron silang ano, kapag ganun? Ano meaning nun? Meron silang, yan yung sinasabi ko sa iyo kanina. Ibig sabihin, may, anong Ayan. meron? No, naging achiral siya eh. So, ano yung meron sa mga achiral molecules? Nandyan din sa slide na yan. Anong meron na common sa mga achiral molecules? Yung they contain a plane of symmetry. Very good. Yun yung sagot. Yung mga achiral molecules mo, meron silang plane of symmetry na tinatawag. Kapag may plane of symmetry, matik yan, Josh, magiging achiral siya. Okay? So with that, anong time na rin? I think we can answer So, pwede pa kumaga yung mga, 1 and 2 for this. Again? Pwede pong automatically na po siya by using symmetry groups. Yeah. Yung chirality ng molecules, yes. May ganyang topic din sa inorganic chemistry, yung advanced inorg natin na about mga chiralities nung chirality ng molecules, pati yung symmetry nila, no. So may ganyang topic din. Okay, so let's try. Classify each pair of compounds as constitutional isomers or stereoisomers. Sige, go ahead. And then stop ka muna sa A muna ako ha, tapos ikaw na mag-explain sa BCD. So definitely constitutional ito kasi magkaiba yung attachment, no. Yan. Josh, bakit constitutional ang B? Kasi they are just isomers. Pero hindi sila, what do you call that? Hindi sila stereoisomers. Kasi, bakit sila constitutional? Yun na lang. Kasi bunugar pa mga methyl. Again? Yung mga methyl po are in different places. In different places. Correct. So, different attachment of atoms. Yun lang yun. So, sa A yan, ha? How about B? Bakit sila constitutional? Different attachment of atoms ang A eh. Ang B? Yes, Josh, B? Bakit sila constitutional isomers? B pala, kala ko po, ito pala yung C. C pala to. Ay, mali. Oo, C yan. Functional groups 1. Okay, correct. Ang letter B natin, different functional groups. Kaya automatic constitutional sila. So ano bang mga functional groups yan? Sige nga. Anong functional group yung una? Challenge yan sa'yo. Review din natin ng mga functionalities. Good question. Good question. Ano yan? Ano yan, Josh? Kasi ito, yung nga po, ito ang yung B, sa B, anong mga ano yan? Anong cyclopropyl. functionalities yan? Cyclopropyl? Letter B? Ito po, cyclopropyl. Yeah, cyclopropyl ano? Cyclopropanol. Tapos cyclopropanol and yung isa ay ether.
So Cyclone. alcohol and ethers ay Ano po yung name niya? mga ether. Ay, ayan. Nakalimutan ko din. That's propane din yan eh. Cyclic ether yan. Furan, propanone? Hindi, ketone yun eh. Wait. Nawala sa akin yung naming din ng cyclic ether. Ang name niyan ay epoxide is 3 lang yan. Hindi. Epoxides yan sila eh. Pero, okay. Oxacyclobutane yan. Tama. May oxa ka kasi may, yung isa sa mga, Na-replace po yung isang butane. yes. Yung isa sa mga carbon niya na-replace ni oxygen. So, cyclobutane siya pero may isang oxygen. So, oxacyclobutane. Okay? Yeah, wag ka mag-alala. Pag nasa ether tayo, may naming din tayo niyan. Okay, how about letter C? Bakit sila constitutional? Tignan mo ha, may parang orientation in space. Yung letter C mo, bakit constitutional, Josh? Kasi ano po siya tawagan? Bakit? Bakit constitutional ang letter C? Yes, Josh? Kasi ano po tawagan? Yun nga po, different places yung mga ano. Correct, yung mga metal groups mo no. And then isang pair lang pala ang stereoisomers diyan no. Ang pair lang ng stereoisomers diyan ay letter D. So anong stereoisomerism yung pinapakita ni D? Anong stereoisomerism yung pinapakita ni D? Yes, Josh? Anong stereoisomerism yan? Anong stereoisomerism ang pinapakita ni D? Yung isa po na, yung Yung letter D, oo. Anong stereoisomerism yan? Anong name, anong pinagkaiba nila sa name? Yung isa ay yung isa ay ano? yung isa yung nakababa po. Axel po yung isa. So, ang stereoisomerism niyan ay cis-trans isomerism. Okay, so next. Number 2. Draw the mirror image of each compound. Label each molecule as chiral or achiral. I'll do letter A to A. So, ang mirror image nito ay CH3, tapos ganito, CH3, and then Br, and then chlorine. Chiral ito. Kasi kahit anong ikot ko dun sa mga mirror images, chiral tuloy. Achiral yan. Okay? Kapag inikot ko yung mirror images, darating yung point na magsusuperimpose siya. So, paano ha? Pakita ko.
Okay. Then, case, this is CH3 and then Br. So ngayon, ito Joshua, kapag inikot ko pa to, pag ganon, so yung CH3 mapupunta dito, no? Ang mangyayari dito ay magtatapat ngayon yung mga CH3 ko, chlorine and Br. So, ngayon, chiral yan. And at the same time, ang clue ko dito, isi-clue ko, may dalawa kang same na groups. CH3 parehas. So, achiral ngayon yan. Okay? So, pag inikot mo yung molecule mo, darating yung punto dyan na dapat pala ang ikot ko ay pa ganito, no? Yeah. So, para bromine ang susunod. Okay? So, ang punto dito, Josh, letter A is a chiral because you can rotate the molecule and you can have the same positioning ng mga groups mo. So, superimposable yan. So, therefore, a chiral siya. So, ang clue ko dito, shortcut dito, Josh, yung carbon ko kasi ay connected sa dalawang metal groups. Automatic, that gives me a clue na a chiral yung molecule. Okay. You now do letter B. Sige, Josh. Paano yung letter B naman? Yan. Letter B. Chiral or achiral? Also, chiral po. Why? Sige, Ito po. gawin mo muna yung ano niya, mirror image. Sundin mo yung wedges and wedges and kung ano man yung wedges and broken lines. Okay. So ano ngayon yung molecule mo? Chiral or achiral? Definitely chiral po. Okay. So ang clue mo dyan, you have 4 different groups attached to your carbon atom. Chlorine, hydrogen, bromine, and methyl group. So chiral yan. So lagay mo ay, ako na pala maglalagay. So this is chiral. Ayan. How about for letter C? Chiral. Sinong kamukha nung letter C? Yung pagiging chirality, yung chirality niya, sino yung kamukha? Chirality nino? Ni? Yes, Josh, yung letter C. Chirality nino yung kamukha niya. Ano po yun? Ito po, magpareho lang po siya. Ito yung plane of symmetry. Yeah, may plane of symmetry din siya. So kung chiral pala yung letter yung letter A kasi ang plane of symmetry niyan ay hahatiin mo si si chlorine bromine, parang ganito siya. Ito yung chlorine mo, ito yung bromine, then nakakonect kay carbon, methyl, methyl. Tapos ito yung plane of symmetry niya. Ayan, so sana na-imagine mo. Okay? So, yung dalawang methyl ko ay magtatapat. So, therefore, therefore, ano yan? Chiral yan. Yan. So, chiral yung B, C. Yung C ay may plane of symmetry, automatic, correct? Ang kamukha ni C, itong dimethyl ether ay water. Diba? Kamukha niya lang yung chirality ni water. Diyan mo rin makikita, Josh, ang ether, together with alcohol, derivatives yan sila ni water. Parang yung amines, no? Derivative ni ammonia naman yung amines.
Sige, how about letter D, Josh? Chiral or achiral? Make first its mirror images. Ano pala yung mirror image ni letter? Okay. Letter D. Tapos may kita natin. Let's decide kung chiral or achiral siya. Baliktad. Yan. Kung letter D mo, Josh, chiral or achiral? Letter D. That's correct, no? Yan yung mirror image niya. Yes, Josh, ano? Chiral or achiral siya? Letter D. Chiral yata mo. Kasi iba-iba naman po yung mga Groups substituents. na nakabit sa kanya. Very good. This is a chiral molecule. Okay. How about letter 3? Number 3. Letter 3 tuloy. Draw in a plane of symmetry for each molecule. I'll do letter A. So, yung plane of symmetry niya ay ito. Yan. So, maahati ko si CH3. Or actually, pwede rin namang ang plane of symmetry ko ay ito. Yung mga hydrogens. Yan. Tapos may CH3 ka. So, dalawang plane of symmetry ang nakikita ko for letter A. So, ano ang letter A, Josh? Dahil may plane of symmetry to, ang letter A ay isang chiral molecule. Achiral, sorry. Achiral molecule. Okay, go ahead, Josh. Letter B. Paano naman letter B, Josh? Letter B. So, ano sana? May plane of symmetry ba siya? Yun yung unang tanong. Kind of. Dito mo. Sige, Dito. drawing mo. Letter B. 3B, hindi 4. Meron ba? Dito mo. 3B. Yan mo. 3B, number 3 letter. Ayan. Meron ka pa bang ibang nakikita na plane of symmetry? Sige, lagay mo yung plane of symmetry. Dapat plane siya. Parang mirror. Wala na po. Wala na pong iba. Okay. Letter C. So, yung B? Chiral or achiral? That's also achiral. Letter C, Josh. Ano kaya yan, yung letter C? May plane of symmetry ka ba dyan? Tingin mo? Wala po. Pero, it's rotatable. It's rotatable. Pag rotate siya, ganun po yung itsura niya. Paano?
Parang ganito yan, Josh, if you will decide if it's chiral or achiral. Di ba may hydrogen pa to? Correct? Yes, Josh, are you listening? Tama. Ayan. May apat bang magkakaibang groups dyan? Yun yung tanong ko. Hindi po. Bakit? Ito, iba. Ibang hydrogen. Ngayon, titignan mo ngayon to. Pag pumunta ka dito at umikot ka rin dito, magkaiba yung nakikita mo ba or same lang? Iba po. Magkaiba? So, sige, pupunta muna ako dito. Anong susunod kong group? Dito po. Sige, anong nakikita mo dyan? Ito, anong nakikita ko? Ang nakikita ko dito si H2. H lang po. Ha? H? Dito? Sabi mo dito ka. H2 po. Yung sa Tapos other side ka. si H2 rin po. Si H2. So saan ang susunod? Si H2 ang susunod kong station. Si H2 po ulit. Diba? Kasi dahil ring ito, kahit mukha, parang ang tingin mo, hala, chiral center ba ito? Parang yun yung tanong, no? Chiral center ba siya? Kasi it will solve our dilemma. So, hindi din kasi kitang-kita natin, hindi siya actually chiral center. Kahit may CH2, CH3 ka or ethyl group, and then meron kang hydrogen group, pag inikot mo na tong cyclic ring mo dito, same lang siya. So, itong dalawang to ay same. Achiral ngayon ito. Dahil achiral yan, Josh, ibig sabihin may plane of symmetry yan. Nasaan ang plane of symmetry niyan, Josh? Nasaan ang plane of symmetry? Paano mo hahatiin yan? Yun, tama. Yan, ganyan. Ang gagawin mo, i-straight mo siya. Parang technically nakaganyan yan. CH2, CH3. Tapos, ito ang plane of symmetry mo. Yan. Very good. Chiral din yan. How about letter D? May stereocenter ka ba? Yun yung unang tanong. Letter D, Josh? May stereocenter ka ba? Meron ba? Wala yata po. Check mo. Tingnan mo yung carbon na dalawa. Yung dalawang carbon sa gitna. Tingnan mo yung left carbon. Check mo. Stereocenter ba yan? Yes or no? Hindi yata po. Ay, tatlo. Tatlo Why? pala. Hindi center pa sa pareho. So nga lang, pareho sila. Very good. Stereocenter sila parehas. 'Di ba? Yun nga lang, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Hindi ibig sabihin na may stereocenter ka, magiging chiral to. 'Di ba? You need to look out for plane of symmetry. May plane of symmetry ba sila, Josh? Yes or no? May plane of symmetry ba? Meron mo. Actually, madami. Ang dami ko nakikitang plane of symmetry. Pwede mo siyang hatiin yan, dyan. Pwede rin naman dito, pag ganito, yung hati. Diba? Plane of symmetry pa rin yan. Ang dami. Sobrang dami. So, kahit may stereocenter to, so with stereocenter, however, achiral pa rin siya. Kasi may plane of symmetry tayong nakikita. Very good. Next. Number 4. Meron ba tayong kasunod na ano dito? Double check ko lang. Okay. Ayan. Number 4. A molecule is a chiral if it has a plane of symmetry in any conformation. So, the given conformation of 2,3-dibromobutane does not have a plane of symmetry, but rotation around C2, C3 bond forms a conformation that does have a conformation that does have a plane of symmetry. Draw this conformation. So, tandaan na lang natin yung compound. 2,3-dibromobutane. 2,3-dibromobutane. Then, share your whiteboard. Share ka ng whiteboard. Or bawal ka mag-share ng whiteboard. 2,3-dibromobutane.
Mag-drawing ka ng 2,3-dibromobutane kung saan magkakaroon siya ng, pakita mo yung mga stereocenters niya, then pakita mo kung may plane of symmetry din. Dito siya sa documents walk. Wala sa share screen? Hindi po. Wala po siya sa main. Nag-update po kasi itong Zoom. Bawal na mag-share screen ng whiteboard? Hindi po. Nasaan po? Share screen. Zoom whiteboard. Ito ba yung nakita ko pa nag-share po ako? Yan. Saan? Tama ba? Wala kang whiteboard? Ito po, nakita ko mo. Send ko mo. Wala kang whiteboard. Sige, sige. Ako ang mag-share ng whiteboard. Then, ikaw ang magsulat. Okay, go ahead. Yan. 2,3-dibromobutane. So, ito ba? Kita na ba? Yep, nakikita ko. Nagsusulat ka. 2,3 Dibromobutane. Ayan, gawa ka ng conformation na mapapakita mo na may plane of symmetry siya even though may mga stereocenter siya. Pakita mo muna yung stereocenters. Hindi yung plane of symmetry niya. Diba? Kasi kita mo, tingnan mo, metal group yung nakatapat sa isang bromine. Bromine to metal group naman yung nasa baba. Gamitan mo ng wedges and broken lines para masanay ka. So ngayon, yan yung i-rotate mo. Yan. Mag-rotate ka dyan kung anong band yung C2, C3 band. I-rotate mo siya. I-indicate mo kung paanong rotation. Okay, rotate. Mag-red ka, yan. Walang red? Red. Walang red? Yan. Nakita ko po orange. So wala pala. Hindi, dun sa mismong band. Itapat mo sa mismong band. I-overlay mo sa mismong band. Yan, o diba? So, kitang-kita na dyan ako mag-iikot. So, eventually, magiging arrow ka. Very good. And then, I'm going to use the magical tool known as ayun mo. Nice. Di ba po? So, tapos, I ni-rotate ko. need to redraw it completely. So, not anymore. So, what will happen next? No?
Yan mo. Oh, tingin mo may plane of symmetry ka dyan? May lawa. Ang rotation, Diyos, hindi siya laging 90 degrees or 180 degrees. Pwede ka rin mag 60 degrees, 60 degrees na rotation. So, i-rotate mo siya in such a way na magtatapat yung mga bromine, methyl, tsaka hydrogen. Kasi doon natin makikita na mayroong plane of symmetry dyan. Oh no. Okay, very good. Ayan na ngayon yun. No? So, we can now clearly see here na meron ka ng plane of symmetry dito. So, we can now clearly see, no, tapat-tapat si CH3, hydrogen, then bromine, bromine. I have a question, Josh. May zero centers ka ba? Label them kung meron. Red na lang, red na, asterisk yung gamitin mo. Yan mo. Very good. So with this, no, kitang-kita natin. Actually, similar niyo yung last item dun sa previous number, no? Kitang-kita natin, may series centers tong mga to. However, save na nga natin to. So Lalagyan kung kong pangalan. marami po siyang branches, kailangan niyo po parang puzzle po. Rotate. Hanap po kayo. Yan. Organic chemistry, stereochem. Kailangan mo po siyang i-rotate mo. Yeah. So, para ito na yung whiteboard natin for the rest of the chapter. No? So, pwede natin siyang i-rotate in such a way na magkakaroon ka ng plane of symmetry. So, actually, pwede rin ang plane of symmetry mo ay pahiga. Tama, no? Green naman yung gagamitin ko. Tapos, pag shape ito, matatabunan yan, Josh. Hindi pala siya natatabunan. Delete. Paano ko i-delete to? Asan ang eraser? Ito. Hindi pwedeng i-delete to. Yung ano mo? Ito pala. Itong shape na to. Okay. I-click ko lang siya. Hirap naman ng kailangan pang i-backspace. Ayan. So, kunwari, pwede rin yung plane mo ay pa ganito. Tama ba? Gawin kong light green. Tingnan mo, ito Yan. Yan yung plane ko. Nakahiga siya. So, kasi magtatapat pa rin naman ang CH3 sa CH3, hydrogen, no? So, or tama ba? Ay, hindi. Dapat kasi CH3 to H, tapos CH3 to H. Hindi siya hindi siya plane of symmetry. So, ito plane of symmetry ito. Hinahanap ko pa yung other plane of symmetry eh. Pag ganito. No? Pag ganyan. So, but this is correct. Meron kang plane of symmetry for this one. Even though you have
two chiral centers. So, ibig sabihin nito, ang ating molecule ay still achiral. So, achiral siya. Okay? So, yeah. I'll be resharing our slide. Ngayon, we're done with the first part, no, ng ating, mahaba-haba ang na-discuss natin, almost 20 slides. So, we're done with the first part of stereochem. So, next meeting, Josh, we'll now we'll now focus more sa stereocenters or stereogenic centers, no. So, like what I mentioned, hindi na to bago sa'yo dahil na-train na kita, if I'm not mistaken, na mag-look out sa mga stereocenters way back in organic chemistry. But this time, we'll have more examples and at the same time, mas detailed na siguro yung discussion kasi organic chem na siya. Okay? So, stop sharing muna. And I'll be meeting you, Josh, no? Most probably sa Friday na. Okay? So, with that, thank you so much, Josh. Tama. Yeah. Okay po. Thank you po. See you. See you. Bye po. Kaya na po. Mm-mm.